No, bawal na lahat. And mismo si nagreklamo ang nagsabi na kahit si Dr. Lab patitigilin yan. So, titigil kaya si Dr. Lab? Kasi may mga videos yan, nandoon yung picture nun. Pero wala naman yung boses. Bakit niya nilalagay yung picture? Kasi nga, yun yung team na sumusupport sa kanya. Team Guapa. And that Team Guapa, ang tinitle nila yon sa grupo nila because of her. So, para kay Dr. Love, no, yung ilan sa mga sinagot ng nagpatulpo kay Bal Santos Matubang ay mali daw. No? And marami daw doon, kumbaga, sumablay na yung sagot. At ilan doon sa mga sagot na mali ay daw yung tungkol doon sa bahay. No? Na aalis sila, ang kapalit, tanggalin yung mga videos nila. So, ito po at ilan pa sa mga napag-usapan dito sa live ni Dr. Lab yung aking bibigyan ng reaction sa video ko na to. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakikit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our section. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news at always, no? Issue lang tayo. Walang personalan. No? Doon po tayo sa topic na aking pinag-uusapan. Doon po tayo mag-concentrate at mag-usap-usap. Sa katulad po nito ngayon. Itong nangyaring ito. No? Nag-live si Dr. Lab. And there are some questions being raised with regards doon sa mga nasabi nung nagkaso kay Bal Santos Matubang. At ang isa sa talagang napag-usapan na parang bargaining nilang dalawa is take down all the videos of nung nagkaso kay Kalingap Prab at saka sa kanya and the rest of the reactors under Kalingap community, ibabalik po nila yung bahay at lahat ng naibigay sa kanila. No? Pero iba po yung interpretation dito ni Dr. Lab. And allow me to play that part. Wala pong mali nga yung mga sagot, mali yung mga sagot tungkol sa bahay, willing silang alis. Hindi po ganun. Hindi po bahay ng Kalingap yan. Bahay po nila yan. Sa kanila nakapang... Kaya nga doon makikita mo, mali-mali na yung mga sagot eh. Okay. Kung totoo man na itong sinasabi ni Dr. Lab na kanila yung bahay, bakit po hindi na isagot nila Beyonce yun? No? Bakit hindi nasagot ng mag-ama yun? Si Dr. Lab lang yung nakakaalam na kanila yung bahay na yun. Di ba? Para sumang-ayon sila. Kasi, yes, sabihin na natin, no, na yan ay napagawa dahil sa mga sponsor, dahil may ambagyaan sila, kahit sila Bal, kahit sila Kalingap Rab, no? Kahit may ambag yung mga yan. Pero yan po ay nasa pangalan na nila, katulad ng sinasabi ni Dr. Lab. Diba? If that house and lot is under the name of tatay, bakit po sila babayag sa ganung agreement? Diba? Dahil po sa para lang matapos yung issue nila o dahil sa may ibang pwedeng magpagawa sa kanila? Natatanong ko lang po kasi if we are going on a legal basis, no? Kung talagang yan ay nasa pangalan, no, ni tatay, no, nung nagkaso nga ni Beyonce, wala pong habol ang Kalingap dyan, no, unless there is another agreement, no, beside from yun nga, nasa pangalan na ng ama ni Beyonce yung bahay at lupa, no, unless there's another agreement na pag umalis kayo ibabalik nyo yung bahay. If there's something like that. Pero, yun nga according kasi kay Dr. Lab, nasa pangalan no? Ng tatay. So, bakit hindi po naisip nila nung nanduron sila sa harap ni Attorney Jared? Diba? Kasi, kaya pa rin nilang panindigan yun. If ever, no?
Kasi by law, and alalahanin ninyo, ha? Yan ang pinakabayad kay Beyonce, no, sa pagbablog. Bukod pa yung allowances na binibigay. Kasi 98 or 97 videos, and all of those videos, no, sige, sabihin na natin 80 ang nag-viral talaga. Malaking pera po yun. And totoo po yun, maaring more than ng halaga ng presyo ng bahay na yan, yung paaaring kinita pa. Di ba, naalala nyo yung example ni July at pinakita rin naman ni Kindred, di ba? Pinakita rin ni Kindred, di ba? Yung kinita niya for 3 years, magkano inabot? Oh. Di ba? So, pwedeng mangyari yun. Mas malaki pa talaga. So, kanila yun. Bayad yun eh. Ngayon, kung may nag-ambag man ng mga sponsor, bigay nila yun. Hindi po kayang habulin na ng sponsor yun kasi binigay na nila. Doon ako ngayon nagtataka sa sinasabi ni Dr. Lab. Kung totoo man na yan ay nasa pangalan na ng tatay, bakit hindi nila nasagot yun? Bakit sila pumayag ng deal na gano'n? Di ba? So, yun yung medyo, ano ba yung totoo talaga? Bakit si Dr. Lab lang yung nakakaalam? Bakit si Dr. Lab lang yung nagsasalita ng ganyan? Ayun ay nasa harapan na sila ng ni attorney. Well, maybe sooner maaayos nila yan, no? Masosort out nila siguro yan dahil makakausap na nila itong si Dr. Lab at mapapaliwanag ni Dr. Lab yan. Pero syempre, nasa prerogative pa rin ng pamilya na ibalik pa rin yung bahay na yun kung yun talaga yung kagustuhan nila. No, but if we are talking of legal matter, may laban po sila sa bahay. May laban po sila sa bahay. And katulad po ng sinasabi ko, yan ay kabayaran na rin doon sa pagbablog sa kanya. Di ba? Kumbaga, damage is done na eh. No? Na-damage sila, according to them. Di ba? Napass sila ng gusto. So ngayon, ito naman yung ginawa nila kay Val. So, na-damage na rin si Val. Di ba? So, wala na talagang magagawa. Sira na talaga yung kung ano man yung napagsamahan nila. But, yung ganung bagay po dapat, huwag niyong baliwalay. No? Okay? Kung talagang ayaw ninyo sa bahay na yan, keep it. Paupahan ninyo. Di ba? Kasi by right sa inyo na yan eh. Sa kanila na yan. So, yun yung medyo pinagtatakahan ko. Bakit yun? And, ito nakita ko rin to kay Bopil. Si Bopil talaga kasi talagang tutok na tutok to kay Dr. Lab. No? Baby niya raw to si Dr. Lab. Mayroon daw actually pinilay niya yung video and nandirito rin sa video niya na to, no? Hindi ko lang mahagilap na kung which part of this video na ang gusto raw ng sponsor ipa-bulldozer yung bahay na yun at patayuan ng bago, no? So nung sinabi ito, naisip ko, kaya malakas siguro yung loob, di ba, na ganoon yung gawin, na ibalik yung bahay or yung the property kapalit ng pagtanggal ng mga video because someone, no, will support them for a new house or a new place. Nandiyan po yan sa vlog ni Dr. Lab, no? And I am not sure if nakuha rin ni Bopil, no? Kasi may part na pinlay si Bopil doon na ipapapal-bulldozer daw yung bahay na yan. No, yung bahay nila ngayon, na kung saan sila nakatira. So, biglang pumasok sa isip ko, oops, ano yung ibig sabihin to? Yung ba yung talagang kumakalat na dahil nga may backup silang mga big sponsors, kaya okay lang sa kanila na gawin ganon, kaya sila umasa lang ganon. Kasi may mga ganong mga lumalabas na mga vlogs, comments, no, na kaya lumakas ang loob dahil may backup sila ng mga sponsors. So, those are allegation that need some facts to prove it, no? And dito lang kasi sa vlog na to, nabanggit kasi ni Dr. Lab yun, no? Na yun nga,
Pa-bulldozer na lang yon at patatayuan na lang daw. So, which means, saan sila kukuha? Of course, sa sponsor. Di ba? Sponsor yung iniisip ko ha, na pwede nilang asahan kasi doon naman nabuo yan eh. Ano nga asahan nila sa ngayon kay Dr. Lab? Hindi pa naman ganun kalakas yung channel ni Dr. Hindi pa naman sila kumikita ng ganun. Di ba? So, na ano ko lang yon na okay, may ganun palang pag-iisip sila. So, maybe that's why ganun yung mga nasabi. So, these are just speculation. No? This is just my opinion. Hindi ko sinasabing ganun talaga yung mangyayari. Kasi nagbe-base lang naman ako doon sa mga nasasabi nila. Diba? Sa nasasabi ni Dr. Now, another thing is, kasi nasabi doon nung kaso kay Bal Santos na pati si Dr. Lab ay pipigilan na rin sa kanya. No? Oras na mangyari yon. Ano na mangyari kay Dr. Lab? Tsaka kay Red Sail, no? Nag-pop up lang to sa isip ko nung nabanggit nung nagkaso. Nung nagreklamo, sorry, kaso ako ng kaso yun. Nung nagreklamo, wala pa palang kaso kasi under negotiation pa. Sorry po. No? At sa iba ko pang vlogs na nasabi, sorry po, no? Nagreklamo. Okay? I stand corrected. Okay? So, yun nga nung sabi nung nagreklamo kay Kuya Bal na pati itong si Dr. Lab ay hindi na siya pwedeng i-vlog. Hindi na makikita yung mukha niya, hindi na maririnig yung boses niya. So, totally mananahimik sila. No? Which means, aalis na sila sa SOCMED. So, pag nangyari yun, we all know, no? Kaya may Team Guapa because of her. Ngayon, kung gano'n na yung mangyayari, pagbabawalan na rin si Dr. Lab, paano na? Di ba? So, maano na yung mangyayari sa channel Dr. Lab? Well, he can still continue, di ba? The charity works. Pero on his own na yan. No? Kasi sa ngayon, aminin natin sa hindi, na may sumusuporta kay Dr. Lab because of her. Di ba? Yung Team Guapa na yan, represent her. Eh kung wala na siya, ayaw na. So, ang support bully is kay Dr. Lab na lang. Di ba? Ganun yung mangyayari. And I'm not saying, no, na mahina si Dr. Lab, pero for sure, mababawasan yung susuporta. Aminin natin po yan. Doon po tayo sa katotohanan. Now, paano ipapaintindi ngayon ni Dr. Lab yan? Di ba? Ako kasi, kung charity vlogger ka talaga, no, people will support you because of you, not because of others. Di ba? Kasi charity yung ginagawa mo eh. So ngayon kasi ito, parang si Dr. Lab, no, nasa shadow siya nung nagreklamo kay Bal Santos. So ano na yung mangyayari? I don't know kung nasagot ba ni Dr. Lab yan dito, no, or may plano siya sagutin kasi medyo yun ngayon yung isa sa napag-uusapan eh. No, bawal na lahat. And mismo si nagreklamo ang nagsabi na kahit si Dr. Lab patitigilin yan. So, titigil kaya si Dr. Lab? Kasi may mga videos yan, nandoon yung picture nun. Pero wala naman yung boses. Bakit niya nilalagay yung picture? Kasi nga, yun yung team na sumusupport sa kanya. Team Guapa. And that Team Guapa, ang tinitle nila yon sa grupo nila because of her. Diba? So, paano na yan, Sir Dr. Lab? If ever, no? Magbablog ka pa rin ba? Magsa-charity ka pa rin ba? Diba? Kasi wala na wala na yung mukha ng Team Guapa eh. No? Ang sa akin lang, if you're really into charity, helping others, continue it, no? Kahit wala yung mukha ng Team Guapa, no? Diyan mo lalong ipakita, no, sa mga manunood mo na you're serious in helping our unfortunate kababayan, no? And kumbaga, build your own identity. Kasi sa ngayon, totoo naman na you don't have your own identity. Ang identity mo ay nakasalalay sa grupo ng Team Guapa. Diba? And sino ba si Team Guapa? Diba? So pareho kayo ni Red Sain, ganun yung mangyayari sa inyo. So binanggit si Doc
Dr. Love, of course, Red Sin is kasama. Okay, so yun po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.